Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, gumawa po ako ng technique para kayo po ay makapag-English na agad at hindi na po kayo mahirapan. So, napakadali lang po nito. Ultimo yung mahirap pong unawain na salita ay padadaliin po natin dito. At marami po kayong magagawang mga English na mensahe na gamit na gamit. Tapos talagang gagaling pa kayo. Sa totoo lang. Okay? Kasi i-share ko sa inyo yung kaalaman ko dito sa salitang ito na nakakalito talaga. Pero kung matatandaan nyo lang po itong ilang salita na ito patungkol sa salitang i-discuss ko sa inyo, dadali talaga yung inyong paggaling sa English. Okay? So, subukan po natin. Ito. Bali, ito pong nasa, okay? Maaari nyo po yan i-English bilang on kung ang bagay po na ating tinutukoy ay nakalapag sa isa pang bagay o kaya nakadikit sa isa pang bagay o nakalapat sa isa pang bagay o nakasabit sa isa pang bagay o nakalagay sa isa pang bagay, nakapatong o kaya nakaibabaw. Okay? So, pag yan ang nasa isip mo na yung sinasabi mo na bagay ay nakalapag, nakadikit hanggang o kaya dito sa nakaibabaw, yung nasa pwede mong i-translate bilang on. So pag sinabi mo sa iyong kaibigan na Amerikano na ano ang nasa iyong mesa o kapag in English ay what is on your table, ang maiisip niya agad ay yung nakalapag sa mesa. Pag tinranslate mo yung nasa bilang on. Okay? So ano ba ang pwedeng nakalapag sa mesa? Pwedeng mga pinggan, 'di ba? Kutsara, tinidor, tissue, 'di ba? O kaya vase na may bulaklak. So pwede po 'yun, 'di ba? So ang isasagot sa inyo nung Amerikano nyong kaibigan ay pwedeng plate, teaspoon, fork, ganon. May mug. Yun po ang sasabihin sa inyo. Kasi ang gusto nyong malaman ay kung anong nakalatag doon sa mesa. Okay? Ang maganda pa po dito sa ating lesson, makakabuo na po agad kayo ng tanong gamit po itong pattern na ito. Ano ang nasa iyong mesa? Sa dulo, kailangan natin ng tandang pananong kung isinusulat natin yung ating tanong para tanda tayo ay nagtatanong. Okay? So itong ano ang nasa, what is on. Yung iyong, your. Yung mesa, table. Tapos question mark lang. What is on your table? Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong pader. Ano ang nasa kanyang pader? What is on his wall? His po ang ginamit ko para sa kanya kasi ang tinutukoy ko po ay lalaki. Pero kung babae, edi her ang gamitin nyo para sa kanya. Okay? What is on his wall? Kunyari, may nakadikit na sticker, di ba? O kaya may nakasabit na painting. So ang isasagot sa iyo ng iyong kaibigan kung may sticker, edi sticker. 'Di ba? O kaya painting. Yun po yun. Kaya pag itong nasa ay inyong translate bilang on, ito na po agad ang inyong mga tandaan. Okay, yan po yung lagi kong nasa isip pag ang pinag-uusapan na ay on. Okay? So, sana tandaan nyo. Technique ko po yan. Okay? Yan yung lagi kong iniisip pag patungkol sa on. Pag patungkol sa physical na lokasyon. Okay po? So, kunyari yung shirt, may logo. Yan, may nakadikit na logo. O kaya itong kotse. Kunyari po yan ay, yung kotse ay nagkaroon ng yupi. Nagkaroon ng dent o yupi. So, ibig sabihin, yung yupi, kaya nakikita natin, nakaibabaw, pumapaibabaw, di ba? Yung, yung, yung yupi doon sa kotse, doon sa lata ng kotse. Kaya yung nasa, ang ginamit ko ay on. Ano ang nasa
nasa aking kotse. What is on my car? Ayun pala may yupi. Diba? So, may dent. Kaya, kung mapapansin nyo, nakakapag-English na po agad tayo ng marami na agad. Gamitin nyo lang itong table, wall, car, shirt, plate, shoulder. Okay? Kung gusto nyo pang dagdagan yan, pwede nyo naman dagdagan. Pero siguraduhin nyo lang po na yung uri ng salita ay noun. Makikita nyo po yan sa dictionary. Pag hinanap nyo yung table, hanapin nyo yung function ng table patungkol sa English grammar at ang ibibigay sa inyo ay noun. Okay? Pag hinanap nyo ay wall, ang ibibigay sa inyo ay noun ng dictionary. Okay? O kaya, pwede nating dagdagan yan ng chair. Upuan. Pag hinanap mo sa dictionary ang chair, noun po yun. Kunyari, may nakapatong na pillow, unan. Diba? So, kayo na lang po magdagdag. Ang mahalaga dyan, itong nasa taas, itong pangalawa, tapos itong table o shoulder hanggang shoulder, pwede nyo pa yan dagdagan. Basta tandaan nyo lang yung aking itinuturo sa inyo na noun. Okay po? So, sana natutunan nyo na ng madali itong tinatawag na preposition on. Okay? Gagamitin lang natin, itatranslate lang natin itong nasa bilang on kung ang nasa isip nyo ay nakalapag, nakadikit, nakalapat, nakasabit, nakalagay, nakapatong, o nakaibabaw sa isa pang bagay. Okay? O kaya sinusuportahan. Okay? Kunyari, may kahoy, may nakapatong na bola. Okay? Sinusuportahan nung kahoy yung bola. Nakaibabaw. Yun, pwede rin po yun. Yung may nakasuporta doon sa bagay. Kaya siya ay nakapatong doon. So kung tutusin, maski hindi nyo isa-isip yung suporta, ito lamang ayos na. Okay? Kaya sana, kung natuto po kayo, sana naman po, i-share nyo naman po sa iba para matuto rin po yung iba. At syempre, para makatulong din po sa ating page. Kasi kailangan po ng ating page para naman dumami tayo. Okay? At saka, para magkaroon naman po ako ng lakas. Kasi pag nakikita kong marami ang nanonood, mas na dumadami po yung sipag ko sa paggawa ng mga ganitong klaseng video. Okay? Kaya sana pag-aralan nyo ito ha. Aral ng maigi at maraming salamat po.